Philippine ano tayo, Philippine political scene. Eto nga po, mainit na mainit pa rin po. Tignan niyo po, defensive pa lang po. Nagpapaliwanag pa lang po itong mga congressman kay sa kampo ni BP Sara na ito ay ang ginagawa nila ay hindi fishing expedition, ito ay legal tong ginagawa nila. Habang nagpapaliwanag, defensive na pagpapaliwanag pa lang sa mga tao na sinasabi nila na at may banat pa rin na bakit ayaw dumalo ni BP Sara, eto na po yung mga kaalyado ni BP Sara, nasa Supreme Court na po. Hindi, kumbaga, ang sinasagot pa lang nila, yung atake sa kanila na fishing expedition, na yung atake po sa kanila na wala kayong jurisdiction, hindi nyo dapat ginagawa yan, nag-advance na po. Meron na pong mga kaalyado sa pangunguna po ni Torion, kung di ako nagkakamali. Kasama rin po si Degra dito, no? Attorney Degra. Mamahusay pong abogado to. Na pumunta na po sa Supreme Court. Nagpetisyon na po sa Supreme Court para ipatigil po tong ginagawa nila. Nag-i-schedule pa lang sila ng masusunod ng mga iimbitahin. Nanghingi pa lang po ng mga papeles, meron na silang dapat sagutin. Hindi pa nga nila nasasagot yung fishing expedition, talagang matatabunan po eh. Tapos habang nangyayari po to, unti-unti po, yung mga traditional media na hindi natin alam kung nagkukulang na ba sa maleta, unti-unti na rin pong kino-question itong moves na to ng ang pangunahin pong question ng mga traditional media rito, kung tiniklara nyo, nagbotohan na kayo ng sufficiency in form and substance, bakit hindi pa ibigay sa Senado? No? Ano pa yung ginagawa ninyo? Umaatake pa lang po sila dyan na bakit hindi nagpapakita si BP Sara. Ang layo na po ng atake ni BP Sara. Nasa Supreme Court na. Yung mga kaalyado ni BP Sara, kinu-question na sa Supreme Court. Ngayon, hindi pa po nakakagawa ng script kung paano nila babanatan yung fishing expedition. Wala pa po silang malinaw. Naroon pa lang po sila. Actually, ang binabanat po nila kay BP Sara, naroon pa lang sa hindi nagpapakita eh. Advance na po ng ilang moves. Doon pa lang sila sa hindi nagpapakita, inaatake na ng mga vlogger at mga tauhan ni BP Sara, yun mismong ginagawa nila na hearing, na mini trial. So, ang dami na nilang sasagutin. Naroon pa lang sila, tatakot si BP Sara, naroon pa lang sila, akala ko ba bloodbath, bakit hindi nagpapakita? Tapos na po yung issue na yan kay BP Sara eh. Naroon na po yung mga tauhan ni BP Sara, kino-question niya na, legal ba yung inyong paghihiring? Bakit kayo nagpi-fishing expedition? So sinasagot pa lang po nila kung bakit hindi fishing expedition yun, naroon na kagad sa Supreme Court, pinatitigil na. Kaya maririndi po kayo habang si BP Sara tuloy-tuloy sa unti-unting pagpapakilala sa kanyang Senate slate. Doon kayo madudurog. Tuloy-tuloy na alam na ng tao na tatakbo si BP Sara, alam na ng tao na ang option natin sa kapalpakan ng gobyerno to ay walang iba kundi si BP Sara. Hindi po pwede na ang maging option natin ay kakampi pa rin ni Marcos. Hindi po pwede si Leni ang maging option natin. Bakit? Una, hindi pa nagdedeklara si Leni. Ikalawa, habang ang Davao ay bumibili ng bus. Ito po pagkakaiba. Habang ang Davao
ang mga Duterte sa Davao ay bumibili ng bus. Si Leni, ang pinagmamalaki sumasakay ng bus. Ang layo, 'di ba? Yung mga Duterte sa Davao achievement na, eh. Ang laki ng kita, walang utang. 'Pag sinearch niyo po sa Google, what city in the Philippines yung walang utang? Very prominent po, Davao City. Kasi hindi lang po walang utang, kasi yung Pasig wala na ring utang, eh. Pero wala naman silang kita katulad nung sa Davao. Ang Davao City, malaki po ang kita, pero hindi na nangungutang. Sila po, ngayon pa lang natatapos yung mga utang nila. Oh. Kaya kung pagmamalaki ng mga syudad ng Pilipinas na sila ay mayayaman, pero mayayaman sila pero may utang, eh daig sila ng Davao. Ang Davao, mayaman na, wala pang utang. Ibang uri po yun. Okay. Pero galing din po ang Davao City sa utangan, ha. Mahirap pong umunlad ang isang syudad o isang bansa pag wala kang utang, eh. Pero kung nawalan ka ng utang at maunlad pa rin yung lugar mo, yan po yung good governance na tinatawag. At marami pong kayang ipagmalaki ang Davao. Actually, nasa pagmamalaki na po sila, eh. Yung mga Duterte, nasa pagmamalaki na, eh. 'Di ba? Ngayon po, lahat ng kapalpakan nito, ng gobyerno ngayon, hinahanap po natin yung Duterte leadership. Namamayagpag na po si BP Sara sa lahat ng survey, nariyan pa rin po sila sa pagsagot na hindi fishing expedition yung ginagawa nila. Wala pa po sila doon sagot sa Supreme Court, ha. Mahina kasi sa mga utak niya mga yan, mahina, eh. Tignan niyo yung mga trolls nila. Yan po ang problema pag meron ka mga bayarang trolls. Ang kagandahan po sa Duterte, sa mga Duterte, ang mga vlogger po ng Duterte kayang mag-isip. Meron ding mga meron din namang naghihintay lang din. Pero sangkatutak po sa mga vlogger ni Duterte, ngayon naganap. Pag nakita nila, napanood nila yung naganap, may reaction na agad. Ano pagkakaiba sa mga vlogger ng kalaban natin, mga dilawan at mga loyalistang vlogger? Maghihintay pa sila ng utos, maghihintay pa sila ng baba. Kaya kita nyo, ang sinasagot pa lang nila ngayon, takot si BP Sara. Putya, nasa Supreme Court na, eh. yung mga attorney natin na kaalyado ni BP Sara, nasa Supreme Court na, eh. Ang sinasagot pa lang nila, hindi dumalo si BP Sara. Ang layo na. Ang dami na naganap. Bakit yun pa lang? Eh yun pa lang yun na ibibigay sa kanilang script, eh. Ang script sa kanila, nananawagan ka ng bloodbath, ha? Nananawagan ka ng bloodbath pero ayaw mo naman dumalo. Yun pa lang, tingnan mo, pansinin nyo, doon pa lang sila. Samantalang yung moves ni BP Sara, naroon na sa Supreme Court. Kaya yung mga plano ninyo na ilalabas nyo si Madriaga, ilalabas nyo yung mga salin, ilalabas nyo. Naroon na sa Supreme Court ang labanan. Kayo nanghihingi pa lang ng salin, nanghihingi pa lang ng bank account, nanghihingi pa lang. Malayong-malayo na kayo. Eh paano pag sinabi ng Supreme Court, itigil nyo yan. Hindi kayo korte. Senado lang ang may kapanyarihan na manghingi ng mga bank accounts. Senado lang ang may kapangyarihan na magsabpina ng mga records. O di, sayang yung lahat ng mga ginawa nyo. Anyways, ang sabi naman po ni Zamora, yung congressman po ng San Juan, sabi ni Zamora, vice chair ng House Committee, meron naman daw silang numero na 1/3, 106.
Eh, meron pala kayong numero, bakit hindi niyo pa, dali na yan sa plenaryo at tapos dali na sa Senado. May numero na pala, eh. Meron nga silang numero. Wala naman silang ebidensya. Yan lang yun. 'Di ba? Advance na advance. Naghagilap pa lang kayo ng ebidensya, sinumbong na kayo sa Supreme Court. Tapos sasabihin, "Bakit unconstitutional?" Sasabihin ni Chua. "O yan, lumapit na naman sa Supreme Court." Sabi ni De Lima, dapat daw walang lapitan sa Supreme Court. Alam niyo kung ano ang dapat? Dapat nagtatrabaho kayo para sa bayan, hindi naghahanap kayo ng ebidensya laban kay BP Sara. Yan ang trabaho niyo. Pero hindi nga kami umangal sa ginagawa niyo, eh. Ngayon ayaw niyong lumapit si BP Sara sa Supreme Court. Bakit? Bawal ban lumapit si BP Sara sa Supreme Court? Itatama ko lang, hindi pa po yan yung legal team ni BP Sara. Si Torion pa lang yan. At mga kasama ni Torion. Hindi pa po yan yung mga legal team niya. Huwag kayong mag-alala. Nung nakaraan, si Torion tsaka yung legal team din ni BP Sara nag-question, eh. 'Di ba? Kaya okay lang yan. Talagang ganyan ang buhay. Tapos nakita ko kanina, yung hiyawan, yung sigawan ng mga tao nung nagsasalita na si Mayor Baste. Ipagpalagay na natin sa hinaba-haba ng proseso na pagtagumpayan nyo. Tignan nyo ngayon na nagaganap, yung mga senatoriables ni BP Sara, sangkatutak na. Mamimili na lang siya ng 12. Punong-puno na, eh. Merong pandating siyam, di ba? Yung 3 lang yung nanalo. Hindi siyam. Duterte dati, di ba? Nanalo yung 3. So may 7 pa. Natitira. Dadagdagan mo na lang ng 5. Ay si Robin tatakbo. Dadagdagan mo na lang ng 4. Kung tatakbo lahat ng tatakbo. Pero ako si Ipe, pwede nang hindi patakbuhin kasi ang dami. Ang dami ng magagaling, eh. Na pwedeng patakbuhin, eh. Kung tatakbo si Libiste, magandang patakbuhin niya si Libiste. Eto pa. Tignan nyo, mga kapatid. Kung gaano sila kalate. Hindi naman lahat ng mga nasa House Committee on Justice, hindi naman po lahat yan ay kumbinsido na dapat silang mag-hearing, magkaroon ng mini-hearing. Pero natatalo lang sa boto si Rufus Rodriguez, di ba? Pero tignan po ninyo, ano purpose ninyo sa mini-hearing? 2 purpose nyo, di ba? Kung hindi man matuluyang ma-impeach o matanggal si BP Sara, sisiraan nyo na lang siya sa pamamagitan nila Madriaga, sa pamamagitan ng mga papeles na nakuha nyo kung saan-saan.